Nagbabagang balita sa bayan ng Radyaboyan kung paano na-recover ang itim na sasakyan sa barangay Kulambog na suspek sa pagkamatay ni Dato Adjis Kanakan Uto sa suspek na pamamaril at iba pang detalye. Talamak na benta na droga. Abangan nyo po kung saan pong bayan ito at isang headline ng kanyang pagbibigay pugay sa darating na Ramadan at pinasilip din ang 20% na ginastos sa itong refer ng masasabi nating gusaling napakaganda na opisina ng Municipal Administrator. Narito ang ating buong detalye sa eksklusibong amin panayam kay Municipal Mayor. Itong pagkamatay ni Dato Adjis sa Mandangan na Uto, pwede ba makuha ang overview nito ba? Paano nyo nagawa at talagang support sa inyong mga peace and order, lalong-lalo na sa pamumuno ni Police Captain Joel Libria at itong 34th Infantry, Madam Mayor. Yes, magandang hapon sa ating lahat. And assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tanong mo ba ay yung about sa pagkamatay ni Dato Mandangan Uto? Yes po, kung Mayor. paano na-recover yung sasakyan na Opo, ginamit. Okay. Sa tulong ng aking mga tauhan, no, meron kaming tinatawag na Team BM na sila yung mga tao talaga na sa hirap at ginhawa lagi silang nandiyan. Since na pumasok na tayo ng politiko ay hindi nila ako iniwan, so nagtulong-tulong sila upang matagpuan yung sasakyan. At yun nga, nakita yan sa Kulambog, Sultan sa Barunis. Doon nila natagpuan yung sasakyan after one day. At nakita po namin at pinuntahan namin mismo kanina yung sasakyan na na-recover at nagpapasalamat po ang inyong mga kapulisan sa inyong suporta para wala na pong gumagawa ng hindi ka nice dahil nakita naman nila po na one day lang ay na-recover nyo kagad at minsan lang po ito mangyayari sa ibang LGO na kayo po ay talagang tumutok dito sa pagkamatay ni Dato Mandangan na ito. Yes, kasama natin ng police, no? Headed by COP Joel Librilla and 34th IB. At yung mga tauhan ko na talaga nga namang sinuyod nila kung saan inabot sila ng gabi hanggang sa natagpuan yung sasakyan, no? Dahil sinabi ko talaga sa kanila na hanggat maaari, wag na natin palampasin niya ng umabot pa ng 24/7 dahil otherwise itatakas sila yung sasakyan. So alhamdulillah at natagpuan naman kaagad yung sasakyan na ginamit para sa pagkamatay ni Dato Mandangan. Yes, talagang tulong-tulong kami. Tulong-tulong lahat ng aking mga tauhan para matagpuan yung sasakyan. In fact, nakatago siya sa liblib masyado. Yung dinaanan ng sasakyan pinaararo nila. Pinaararo nila para kunwari hindi makita yung dinaanan ng sasakyan. Pero dahil sa tulong-tulong yung mga tauhan ko, no? So nagpapasalamat ako sa kanila ng mabuti. Maraming salamat sa aking mga ka-Team BM at talagang sila yung nakatuntunang sasakyan. Okay. Alam mo, lahat ng nakikita mo dito, galing yan lahat sa ira namin. Magmula sa dito, sa building na dalawa, kasi yung opisina ko, personal money ko yan. Tulong ng asawa ko yan sa akin. Dahil nga, nung dumating ako dito, wala akong nadatnan na, kumbaga, yung bang feel at home ka, no? Diyan ako nag-opisina sa gym ng 3 araw. So, lahat ng nakikita ninyo tuwing dumarating kayo, pera yan lahat ng munisipyo. Nagusto ko kasi talagang totally mapagbago natin, mapaganda natin yung bayan ng Radyaboyan. Yes, since naging mayor ako dito, every Ramadan, meron talaga akong program. No? Hindi nawawala yan. At lagi kaming nakahanda dito na bawat barangay, mabibigyan natin ng tulong. Every Ramadan. In fact, no, kanina kung inyong napansin, yung mga bisita ko kanina, yung mga barangay captains, yung mga barangay kagawad, dahil isa sa mga nakapangako ko sa kanila mabibigyan ko, bawat barangay, lahat ng barangay kagawad ay mabibigyan natin ng motor na single. Wow! Nang sa ganun kung may mga meeting sila or kung kinakailangan, no, meron silang magagamit na motor. So, tinanong ko sila kanina
Ano pa ba ang naipangako ko sa inyo na hindi ko natupad? Sabi nila sobra-sobra na. Kasi kahit nung hindi pa ako mayor, talagang ugali ko na yung nagpapahadsa ko. So this time, lahat ng aking mga kapitan na nag-support talaga sa akin ng 100%, this coming Hajj, inshallah ta'ala, by May 2026 ay sabay-sabay silang mag-Hajj, inshallah. Natin yung lahat ng aking mga programs, no? Mapa-Arabic man yan or sa English, no? Lahat po nang yan pinapalagyan natin ng gym. Yung tinatawag na mini gym. At yan din po, again, galing po yan sa ating IRA. So far, no, yung karsada pa lang ang tulong sa akin dito galing sa labas. But kung mapapasukan ninyo ang lahat ng mga barangays, mga eskwelahan, no, halos kukunti na lang yung hindi ko pa napalagyan ng gym. And naipangako ko rin sa kanila na bawat barangay, lahat ng mga barangay na yan na yung may malaking mosque ay palilibutan ko yan ng solar lights. Wow. Nang sa ganon, pagdating ng puwasa ng Ramadan ay kahit brown out, no, ay maliwanag ang ating mga mosque. So naumpisahan ko na yan. Yeah. Before Ramadan ay iipunin ko naman yung mga bawat kapitan na kahit pa paano ay meron tayong ma-distribute, maibigay na tulong sa kanila, no? Para magamit nila sa Ramadan or tulong na galing sa akin at galing sa LGU. Kasi napakasarap ng pakiramdam na marami na ring tumutulong sa akin. Nandiyan si Kapitan ng poblasyon. Nandiyan siya. Napakaraming tumutulong sa akin. Kaya alhamdulillah, sukuraw lang, no, sa blessings na maraming tumutulong sa akin talaga sa itong mga kakampi ko sa labas. Ang pagka-mayor ko dito is totally, yan lang naman ang vision ko at mission ko dito is papaano ko mapagbago ang bayan ng Radya Boyan. At yan po ay umabot na tayo ng almost 80%. Nakikita ninyo sa labas, no? Ito lang na normal na sa isang, masasabi nating isang bayan, itong mga rido. Pero ang nakakalungkot dito na nangyayari is puro uto yung halos pinapatay. So, napakahirap kasi magkakamag-anak lahat. No? Kung ako lang, hindi na mangyayari yan. Dahil kamag-anak lahat eh. No? But, hintayin natin ang hatol ng Allah Ta'ala. Dahil meron yan, may programang Allah sa kanila. Mararamdaman nila yan. Alam mo, sabi nga ni Dato Tukaw Mastura, ni Governor ng Maguindano del Norte, hindi kinakailangan na kung galit man tayo sa kapwa natin ay hahantong na sa kukunin natin yung buhay. Number 1 is hindi na natin maibalik yung buhay ng isang tao. Number 2, walang nagiging bato na tao. Uuwi rin tayo, mamamatay rin tayong lahat. Kung hindi ka man mamatay ng sakit, pagtanda mo, maswerte ka na kung aabot ka ng 80-85 years old. No? But, yan na yung kadar nila dahil siguro, kahit na hindi rin ako ang naging mayor dito, maraming mga mayor na dumaan, pero ganito rin ang nangyayari. Ganito rin talaga. Meron lang akong pakiusap na nakalimutan ng itang sa akin itong mga sasakyan na ginagamit ng mga minivan. Okay, Mayor. Titignan natin yung magagawa natin dahil napakadaling bumili ng minivan kahit na hindi siya nakaregister. Very easy. So sana naman wag ito pabayaan or wag hayaan or payagan ng ating gobyerno. Especially ng LTO, no? Na yung mga nagbibenta dyan ng mga ganyang klase mga sasakyan, hindi nila, kumbaga basta-basta na lang nila bibenta yan. Kawawa naman yung mga taong nananahimik at yung mga masasamang loob na gumagamit ng mga ganyan. Dapat po maging istrikto tayo sa pagbili ng motor.
Dapat po pag motor, kailangan meron silang NBI. Meron silang mga ID. No? Itong minivan, kahit hindi nakaregister, binibenta. So, napakahirap. Pero, meron po tayong tinatawag na serial number dyan sa makina. Kaya malalaman at malalaman natin yun. Sakyan. Kaya sana mawala itong ganitong klaseng kalakaran ng business. Dahil hindi mabuti. Kung meron kang 100 or 120, makakabili ka na ng ganitong klaseng sasakyan. So, kung na-observe ninyo, karamihan, entire Maguindanao, so far, ang Norte is napaka-peaceful ng Norte ngayon, walang patayan. Bibihira lang. Kung meron mang mga namamatay dyan, siguro yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. But dito sa SOR, sana matulungan tayo ng ating gobyerno, especially ng ating mahal na governor, no? Na itong kasing Shabu, alam mo, talamak na masyado. Grabe. Napakagrabe ng bentahan ng Shabu. At kung nakita mo yung post, yung bentahan ng Shabu, daig pa ang nagbibenta ng ice candy. Yung cellophane parang wala lang. Meron pa ngang naabutan na cellophane na may Shabu pa. Kasi doon na yung market ng Shabu. So, nananawagan po tayo sa aking kamag-anak din, Mayor ng Sultan sa Barones, si Mayor Dato Alan Angas, na Dato, pagtulungan po natin ito. Dahil nasa gobyerno po tayo, kaya po natin yan, Dato, i-disiplina. Pangalawang pakiusap po itong mga base commander na kung anong unit man kayo. Bang sa muro. Muro sa muro. I don't believe na hindi nila kayang disiplinahin yung mga tao nila, yung mga base commander. May mga batalyong commander yan. Na ako nakadatabangatan, di tanong manimo sa mga tawa nila ni Matay. Gusto ko lang linawin kasi para malaman ng publiko yung binanggit niyo. Ibig sabihin yung talamak hindi po dito sa bayan ng Radyo Boyan. No. I'm proud to say that ang bayan ng Radyo Boyan, dinadayo lang kami dito ng mga umamatay tao na yan. At walang area dito or barangay dito na parang market na yung Shabu. Yes. Kaya nakikiusap ako sa mayor, sa aking kamag-anak diyan sa SSB na dato pagtulungan natin ito. Kaya natin yan. Magpatulong tayo sa gobyerno. Dahil kung dito yan sa area ko, hindi mangyayari yan. Nakita mo yung cellophane ng Shabu? Umuusok pa nga nung sinusunog nila dahil may mga Shabu na, yung sasya may mga Shabu pa eh. So, ang kawawa dito, kawawa siya sa kano ang mga pag-ali ko sa Islam, subang sa muro, so mga, dapat dalong ko ang mga commander. Kawawa siya na sa mga next generation natin, na pamilya natin. Hahayaan na lang ba natin na ganito ang mangyayari? Kaya pati na rin po sana sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Ang pamilya po namin, full support po sa inyo. Tulungan mo kami, mahal na President. Ang dami na pong nagbibenta ng halos parang market ng Shabu dito. Kaya natin to kung tulong-tulong tayo. Walang mahirap kung tulong-tulong. Kaya yung mga masasamang loob nila dahil high sila eh. Napaka-high nila. So, bigyan mo lang yan ng pang-Shabu siguro, papatay na yan ng tao. Nakakapanghinayang. Yung sa Panagtaban, si Kapitan, gusto ko kasi kay Kapitan mag-aral, i-continue niya yung pagka-abogado niya. Pero yun na yung talaga yung kadar, no? Yung binigay sa atin ng ala na hanggang dito ka lang. Kaya mapasang siya na pamilya sa pamilya riba pataya. Nambay ay kwintan, nadabad tugan tanong sa niya ganggula. Yata pong papatay, nalugot ang upama. Di ka nung pagpagamit. Huwag po tayong magpagamit. Magpagamit tayo sa mabuting paraan. Sa kaya gelin may kapagkamal ko. Kita ninyo ito, bulok ito eh, eskwelahan to eh. Lahat ng department heads dito may CR. Mayroon akong mosque dyan na para sa mga empleyado or kung may bisita ako sa gitna. Ito office of the admin to eh. Para kung may meeting, dito na lahat.
So pwede na gaganapin itong Tadyod Bay o di kaya pagsasala dahil Kung gusto nila dito. peaceful kasi compound ito. Yes, so meron tayong ano dyan, kumpleto ng aircon, no? Wow. Wala akong iniisip kundi paano ako makapagserbisyo ng galing sa puso dito sa Radya Boyan. Oo. At ako yung mayor na even Saturday and Sunday andi dito ako. Sige. Not unless kasi ang mayor kasi not all the time naman kailangan din kasi meron tayong transaction sa labas. So even si Dato Tukaw nagagalit na rin dahil even Saturday and Sunday kung kinakailangan andi dito ako. General Cato, sabi nga niya, the mayor workings mayor. Yeah. Very active na mayor. Kasi nakikita niya, even Saturday, nandito ako, Sunday, nandito ako. Lang. Ang ugali ko, hanggat may bisita, hindi ako maalis. Hanggat may bisita, andi dito ako, o sa bahay naman. So, ganun kasi ang leader, no? Hindi, huwag natin takbuhan ng tao. Huwag tayo umiwas sa tao. Kasi kaya nga tayo andi dito, tayong nagiging nanay at tatay nila. So, huwag natin silang pagtaguan. So, itong, again, last na, no? Itong mga nangyayari dito, napakasakit sa kalooban ko. Dahil karamihan sa kanila, dikit sa akin. Yung si Kapitan Dato Bago, since nag-start ako, siya na yung nag-support sa akin. So, sayang na bata kasi gwapo na matalino. But, alam ko, si Dato Bago, hindi yan sa kamag-anak. Hindi yan sa kamag-anak bakit siya nawala. Marami tayong mga basar, hey, mga bulag imatanin, imamangkan. Huwag kayong gagawa ng mga fake account. Kakamulkangkan. Ang daming, yung mga nagbabas dyan na ilay ka buwa, kamarakilig ko, minsamat ka ng mutya. Yan yung mga tao na bulag ang mga mata. Adimyog sa kama lang mapya. Dito wala akong pinipili. Inaalagaan ko ang senior citizen. Inaalagaan ko ang mga payong-payong driver. Inaalagaan ko ang ating mga buntis. PWD. Magmula nang nandito ako, nadideliver ng mabuti yung benefits ng senior citizen at ng corpus. Hindi pwedeng bawasan yan. Ayaw na ayaw ko yan. O yung, ano ba yung tawid? Gutom. Ha? Tawid gutom program. Ayaw ko nang yung bigas kulang ang kilo. Ayaw ko ng bigas na hindi makain. Puso. So, May puso na leader. Maswerte ka no, Ged, sa mayuro. Oo. Lahat gusto ko, lahat maka-benefits. Ang nangyayaring evacuation dito o nagbabagwit ang mga tao. Kung meron man yung mga palaka dyan, pag naulanan sila, walang ganong nangyayari dito. Alam mo, paulit-ulit kong sinasabi. Mapyagiri ka bandilibar ko sa pagka-leader ko siya. Yan ba'y pakabinasa na kapapatayan niya. Sulangon ng pamilya ko uto na imamangkan pa. Imamangkan pa. Kami ka sa kanu mga makapagibra na makalat sa ginawa sa pag-ari miskinan. Alam mo ang posisyon, ano lang naman yan eh. Weather lang yan eh. Tama. So habang ikaw ang nasa posisyon na ikaw ang nasa lugar, deliver mo yung pagka-leader mo. Yan lang naman, no? Naging emosyonal sa kanyang talumpati na sunod-sunod ang kaanak niyang pinapaslang at panawagan niya sa provincial governor sana matigil na ang talamak na bental ng droga. Doc Sandigan ang nagulat para sa Alsuara News, mga kababayan.